Nagwala si Coach Mike Brown kanina sa game ng Bucks versus Kings dahil yun sa non-call na nangyari sa play ni Cam Payne na naipit yung kamay or braso ni De'Aaron Fox sa kanya. Hindi yung tinawagan ng foul, kaya agad nagreklamo si Coach Mike Brown sa referee. Agad naman siyang binigyan ng technical at na-eject sa game. Yung referee na tumawag nun at sinugod ni Coach Mike Brown, si Intey Wang. So hindi ko lang sigurado kung tama yung bigkas ko doon. Siya yung referee na naging laman ng mga article bago mag-umpisa yung season dahil di umano, dream job niya ang maging referee sa NBA. Kaya nga mula Korea, nag-transfer siya sa US o New Jersey noong 2020. Nag-handle na siya noon ng mga G League at WNBA games. So hindi naman talaga siya baguhang referee, matagal na rin siya. Nag-handle na rin siya sa KBL at 2016 Olympics. Ngayon taon, official siyang ginawang NBA full-time referee. Na welcome to NBA moment ni Coach Mike Brown itong si Intey Wang. Hindi rin kasi to yung unang beses na nagkaroon ng discussion yung dalawa. Noong December 21, 2023 sa game ng Kings versus Celtics, nagkaroon na rin ng discussion yung dalawa, si Intey Wang at itong si Coach Mike Brown regarding sa mga call. Dito naman sa Bucks at sa Kings, cool pa rin si ref, tinawagan niya agad ng technical si Mike Brown kahit mainit yung ulo at agad niyang ineject. Hindi na rin siya nakipag-discussion dito kay Coach Mike Brown katulad ng ginagawa ng ibang referee. Doon din, pagkaalis ni Coach Mike Brown, nakahabol naman ang Sacramento sa Bucks mula kina Kevin Huerter, Malik Monk at De'Aaron Fox para sa overtime. Nakalamang pa sila doon ng 2 points nung 5 seconds na lang kaso na Dame time sila ni Lillard. Isang 3-point shot mula kay Dame para makatakas doon ng Milwaukee na meron si Damian Lillard ng 29 points, 4 rebounds at 8 assists. Nasa 5 out of 13 pa mula sa 3-point area. Si Giannis naman triple-double, 27 points, 10 rebounds at 10 assists. Tatlong big time win para sa Bucks, Celtics tapos back-to-back games sa California versus Kings at Golden State. Si Draymond Green babalik sa Golden State sa game nila sa Memphis, pero hindi yan yung story dyan, kundi yung Memphis halos maubos na yung core players nila dahil sa injury. Walang Brandon Clark, Steven Adams, Ja Morant, may injury si Jaren Jackson Jr., hindi pa alam kung makakalaro next game, injured si Marcus Smart, matatagalan pa bago makabalik, si Desmond Bane mawawala din ng 6 na linggo dahil sa injury. After kasi ng Ja Morant injury, ang core player na lang na natitira ng Memphis na wala pa. Ang pinakamatagal dyan, si Bane at si Marcus Smart aabutin ng after All-Star. Katulad pa ni Jake LaRavia na isa sa mga young player ng Memphis, injured din at hindi pa alam kung makakalaro. So kapag natalo pa dito ang Golden State, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa kanila or posible mangyari. Dahil meron tinitingnan kasi doon yung mga analyst na common na ginagawa ng Golden State kaya sila natatalo. Yun ang fourth quarter or yung second half. Sa Memphis naman, binitawan din nila si Bismack Biyombo, ang isa sa vital piece nila sa frontcourt. Si Kenneth Lofton naman, binitawan din dahil naman babalik nun si Ja Morant. Nagdo-dominate ngayon sa G League si Lofton, 25 points at 9 rebounds per game. Yung Memphis, mostly kaya sila nagbibitaw ng player dahil yon sa salary cap at mahihirapan na rin naman sila makapasok ng playoffs. Nag-take effect na rin kasi yung kontrata ni Ja Morant at next season kay Desmond Bane naman. Kung magtatank naman sila ngayon, ang pinakamagandang magtank yung next year at sa susunod na taon pa dahil andun yung mga top best player talaga ng draft class. Yung draft class kasi naman sa 2024, yung potential number 1 overall pick dapat nasa second round na ngayon ng mock draft. Tanging si Bronny James yung maingay yung pangalan ngayon.